Si Suma ay isang total na nerd, isang tao na sobrang hilig sa pag-aaral at halos wala sa social life. Isang araw, na-transport siya sa isang mahiwagang mundo ng isang hari, at ang dahilan ay plano ng hari na i-sacrifice siya para siguraduhing mabubuhay ang kanyang kaharian. Pero hindi ordinaryong nerd si Suma, ginamit niya ang kanyang utak at hindi lang niya nailigtas ang sarili, kundi naging bagong hari pa siya. Magkakaroon din siya ng pagkakataong pakasalan ng prinsesa at magsimula ng kanyang sariling harem habang sinisikap pigilan ng isang malawakang digmaan na malapit ng sumiklab. Sa simula, nakatira si Suma kasama ang kanyang lolo sa modernong Japan. Isa siyang realistiko at maingat na tao, laging nagplaplano bago kumilos. Lagi siyang nasa library, nag-aaral at nangangarap na balang araw ay maging isang scholar. Isang araw, habang kumukuha ng libro sa shelf, bigla siyang napaligiran ng maliwanag na liwanag. Halos hindi siya makaintindi sa nangyayari, pero bago pa siya makagawa ng kahit ano, nahulog siya sa liwanag na iyon at biglang bumagsak mula sa kalangitan sa isang mundo na hindi niya kilala. Natataranta siya, iniisip na mamamatay siya sa taas na iyon, pero sa sorpresa niya, malumanay siyang bumagsak sa lupa nang walang anumang sugat. Pinalo niya ang pagkahilo at napansin na pinalilibutan siya ng mga kakaibang nilalang na matiyagang nakatingin sa kanya. Natakot siya, pero nagpakapangahas at nagbluff na kontrolado niya ang sitwasyon. Dinala siya ng mga nilalang sa isang lugar na mukhang korte. Sa paligid, may mga tao na nakauniforme na kakaiba, hindi lahat ay tao, parang halo ng hayop at tao. Tumayo ang hari sa kanyang trono at malugod siyang tinanggap sa kaharian, tinatawag siyang bayani. Naguluhan si Suma kasi hindi naman siya sumagot sa anumang tawag. Mas madali pa nga siyang hinayla mula sa kanyang mundo nang walang pahintulot at dinala dito. Tinanggap ng hari ang kanyang galit at ipinaliwanag na may dahilan sila. Suma ngayon ay nasa mundo ng mga mangkukulam, wizard, dwarves, elves, knights, at dragons na malayang naglalakbay. Ngunit kamakailan lang, may lumitaw na maliit na butas sa hilagang bahagi ng kontinente, at biglang bumuhos ang napakaraming demonyo mula rito. Pinagsanib puwersa ng mga kalapit na kaharian ang kanilang lakas para labanan ang mga demonyo, pero tila hindi nauubos ang mga ito, anuman ang patayin nila, agad namang napapalitan. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang manpower ng kanilang kaharian, kaya hindi nila kayang ipagpatuloy ang laban. Tumingin si Suma sa hari at sinabi, wala akong balak makipaglaban sa mga demonyo. Nagmukhang nahihiya ang hari, kaya isa sa kanyang mga ministro ang lumapit at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang isang kaharian na tinatawag na Chaos Empire ang pinakamalakas sa lahat at palagi silang humihingi ng pera bilang suporta. Kung hindi sila magbibigay, banta ng imperyo na sasabihin nilang digmaan. Tinanong ni Suma ang ministro kung paano siya nauugnay sa lahat ng ito. Tumango ang ministro, medyo nahihiya, at ipinaliwanag na pinili nilang i-summon ang isang bayani, si Suma, at iaalok ito sa Chaos Empire. Ito lang daw ang paraan para mabayaran ng imperyo kasi wala silang pera. Namangha si Suma, tulala at nakatitig sa hari na mukhang nahihiya sa kanya. Tinanong ni Suma ang hari kung ito ba talaga ang plano, ang tawagin ng isang bayani sa kanilang kaharian. Tahimik siyang nag-isip kung paano makakatakas sa sitwasyong ito. At na-realize niya na wala siyang paraan para makatakas, madali lang siyang mahuhuli at maaaring magdulot ito ng problema sa kanya. Nagpasya siyang harapin ang sitwasyon ng lohikal at realistiko. Tiningnan niya ang hari at tinanong kung alam ba nito kung ano ang mangyayari sa kanya kapag inihandog siya sa Chaos Empire. Umiling ang hari at sinabi na wala siyang ideya, na tiyak na hindi ito ang gustong marinig ni Suma. Tinanong niya kung alam ba ng hari na magiging ligtas siya kapag inihandog o baka agad siyang patayin, ngunit hindi nila sinagot ang tanong na iyon. Doon na na-realize ni Suma na hindi siya pwedeng umasa sa swerte at kailangang siya mismo ang kumilos. Tinanong niya ang hari tungkol sa huling pagkakataon na may nasummon na bayani sa kaharian. Sumagot ang ministro na huling nasummon ng isang bayani 500 taon na ang nakalipas. At simula noon, sinusubukan ng mga tao ngunit hindi na makasummon ng iba. Pina-insist ni Suma ang tanong at tinanong kung ano ang mangyayari pagkatapos siyang ihandog, titigil ba ang Chaos Empire sa paghingi ng bagay sa kanila? Tumahimik ang lahat na na-realize na hindi pwedeng patuloy na mag-summon ng mga bayani para lamang ihandog sa kanila. Naguluhan ng hari at naisip ni Suma na ito ang pagkakataon niya para malutas ang problema. Sinabi niya sa lahat na tutulungan niya silang makalabas sa sitwasyon dahil siya ang piniling bayani na magdadala sa kaharian tungo sa rebolusyon. Nagulat ang lahat pero sinabi ni Suma sa hari na sisimulan niya sa pamamagitan ng pagsusuri sa lahat ng financial records upang maayos ang estado ng kaharian at masimulan itong kumita ng maayos. Natuwa ang lahat sa kanyang sinabi at nagpasya ang hari na subukan ito. Pumasok silang lahat sa isang silid at na-realize ni Suma na wala pa siyang tiyak na plano.
Nagpasya siyang kunin muna ang lahat ng account at records ng kaharian mula sa hari at ministro. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, tuloy-tuloy nilang pinag-usapan ang lahat ng finances ng kaharian. Sa huli, nakabuo siya ng isang solusyon. Kinabukasan, nagtipon ng lahat sa harap ng napakalaking madla. Napakapanis ang tulog ni Suma at halatang pwede siyang matulog kahit kailan. Nakatayo sa kanyang tabi ang hari at idineklara na mas karapat-dapat si Suma na pamunuan ang kaharian at simula ngayon, inilipat na ang kapangyarihan ng paghahari sa kanya. Lahat ay nagulat sa revelasyon na ito, ngunit higit sa lahat si Suma na wala talagang ideya na mangyayari ito. Dagdag pa rito, idineklara ng hari na para patatagin ang kanyang claim sa trono, ipapakasal niya ang kanyang nag-iisang anak na babae, si Liz, kay Suma. Sa ganitong sandali, nagbago ang buong buhay ni Suma at binigyan siya ng tungkulin na baguhin ang buhay ng lahat ng nasasakupan ng kaharian. Umupo siya sa kanyang silid at sinimulang asikasuhin ang isang napakalaking dami ng dokumento at trabaho, walang pahinga o tulog dahil sa dami ng gawain. Bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto at isang magandang dalaga na naka-military outfit ang pumasok ng walang sinabi. Suma ay sobrang pagod at hindi man lang tumingala mula sa kanyang trabaho. Tinanong niya ito kung marunong ba itong bumasa at sumulat na ikinagulat ni Liz at mainit nitong sinagot na siya ay mahusay sa pag-aaral. Pagkatapos ay tinanong ni Suma ang ilang simpleng tanong sa matematika nang hindi man lang tumingin sa libro at nang masagot ito ng tama, hiniling niya na tulungan siya sa kanyang mga papeles. Lumapit si Liz at inilahad na siya ang anak na babae ng dating hari na nagpaalis kay Suma mula sa kanyang trabaho upang tumingin sa kanya. Tinanong niya kung bakit naka-military outfit siya at ipinaliwanag ni Liz na likas sa kanya ang galing sa labanan at gusto niyang tumulong sa harap kaya nag-enroll siya sa militar. Tinanong niya si Suma kung ano ang ginawa niya sa kanyang ama dahil imposible na isuko ng kanyang ama ang trono. Napabuntong hininga si Suma at ipinaliwanag na siya ay nasummon sa kakaibang lugar na iyon at ang gusto lang niya ay makaiwas na may padala sa Chaos Kingdom, pero humanga sa kanya ang ama ni Liz at ginawa siyang hari. Pinayuhan niya si Liz na hindi ito tatagal dahil ayaw niyang maging hari at gusto lamang niyang makabalik sa kanyang sariling mundo. Sinabi niya na mananatili siya sa kaharian ng 2 o 3 taon hanggang sa maging matatag ang kaharian sa pananalapi. Sinabi rin niya na hindi niya dapat alalahanin ang engagement at maaari itong kanselahin anumang oras. Namangha si Liz sa kanyang kababang loob at nakipag-usap ng mas magalang sa kanya. Ipinaliwanag ni Suma na nagtatrabaho na siya para makaalakam ng pera at naibenta na niya ang lahat ng hindi nagagamit na alahas at kayamanan mula sa vault ng kaharian. Dahil kailangan ng kanilang bansa ang pagkain at hindi mga alahas na nakasara lamang sa vault. Nag-alinlangan si Liz at sinabi na marami sa mga kayamanang iyon ay sinaunang artifact na sobrang mahalaga, pero ipinakita ni Suma sa kanya ang listahan ng mga items na naayos niya at ipinaliwanag na hindi niya naibenta ang anumang national heritage o dark magic items, ang naibenta lang niya ay simpleng alahas sa ginto at pilak. Nag-relax si Liz at tinanong ang susunod na plano ni Suma. Sinabi ni Suma na hindi muna siya magpapadala ng pera sa Chaos Empire. Dahil gutom pa rin ang mga tao sa kanilang kaharian at kailangan ng pagkain. Nagmungkahi si Liz na imbes na ipadala ang pera sa Chaos Empire, mas mabuting gamitin ito para palakasin ang sariling militar. Napaisip si Suma at na-realize na tama ito, kung ibibigay nila ang pera sa Chaos Empire, palagi lang silang hihingi ng higit pa, pero kung gagamitin sa sariling militar, pwede nilang ipagtanggol ang kaharian at unti-unting maibalik ang kanilang posisyon. Nagsimulang maunawaan ni Suma kung paano gumagana ang mundong ito. Nagtour siya sa kaharian at natuklasan na maraming nakatagong ari-arian na hindi niya alam. Sa una, tila luma at primitive ang kaharian at walang modernong teknolohiya o kagamitan, pero sa mas malapit na pagtingin, makikita na maraming modernong luho ang nakatago sa ibang anyo. Halimbawa, ang light bulb ay modernong imbensyon na laging nakakalutas sa problema sa liwanag, pero sa mundong ito ay walang kuryente, lalo na walang light bulb. Kahit na ganoon, bawat kalye ay may street lamps at kahit sa gabi, maliwanag ang mga bahay. Ito ay dahil sa espesyal na magic na taglay ng mga tao sa kontinente na ito. Kaya nilang lumikha ng liwanag, init, at tubig ayon sa kanilang kagustuhan na napakakapakipakinabang. Dinala siya ng isa sa mga pari at sinabihan na ilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng isang hanggal na estatwa, sinasabing kung may kakayahan siya sa magic, malalaman niya agad. Inilagay niya ang kanyang kamay sa estatwa at biglang nawala ang kanyang kamalayan sa realidad at nakakita ng maraming maliwanag na tuldok laban sa itim na background. Naalala niya na hindi siya nakainom ng LSD. Kaya mabilis niyang na-realize na ito ay gawa ng magic. Nang bumalik siya sa sarili, sinabi ng pari na may kakayahan siya sa magic at dapat siyang magsanay upang mas maging mahusay dito. Bumalik siya sa kanyang silid kung saan may mga tauhang marunong bumasa at sumulat na tinanggap para tulungan siya sa mga papeles.
Umupo siya sa upuan at sinimulang magtrabaho, pero bago yon, naglaro muna siya sa kanyang magic. Inilipat niya ang kanyang kamalayan sa tatlong panulat na agad na nagsimulang magtrabaho sa papeles ng mag-isa. Sinubukan niya ang ikaapat na panulat ngunit hindi ito gumana, kaya na-realize niya na sa ngayon tatlong bagay lang ang kaya niyang kontrolin. Pumasok si Liz sa silid upang tingnan siya at nagulat sa makitang mga magic pens. Tinanong niya ito dahil hindi pa niya nakikita ang ganitong uri ng magic, pero sinabi ni Suma na ginawa niya ito ngayon lang. Walang duda si Liz sa sinabi niya, pero bago siya makapagtanong ng iba pa, inutusan siya ni Suma na magsimulang magtrabaho at lagyan ng dami ng papeles. Nagpatuloy silang lahat sa trabaho ng maraming oras hanggang sa tumingala si Suma sa kanyang namumungay na mata at nakita na lahat sila ay nakatulog sa pagod. Lumapit siya kay Liz na natutulog sa sopa ng cute at pinagmamasdan siya bago maingat na itulak ang buhok niya. Sanay si Liz sa mga ganoong tao, kaya agad siyang nagising at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Suma na tiningnan lang niya kung natutulog siya at wala nang iba. Kinabukasan, sinabi niya kay Liz na may ipapakita siya at sumakay silang dalawa sa kabayo. Nagulat si Liz dahil kadalasan lalaki ang sumasakay sa unahan, pero nakaupo si Suma sa likod, mahigpit ang hawak sa kanyang baywang dahil hindi niya alam kung paano magmaneho ng kabayo. Nagkaroon sila ng hindi inaasahang romantikong sakay na nagtapos sa tabi ng isang malaking bukirin na puti. Bumaba sila at naglakad si Suma kasama si Liz. Ipinapakita ang bukirin at ipinaliwanag na ang buong kaharian ay punong-puno ng ganitong cotton fields na halos walang silbi. Ipinaliwanag niya na dati ang cotton ay napakahalagang produkto, kaya't nagdesisyon ang mga magsasaka na palakihin ito ng malakihan upang ma-export at kumita ng maraming pera. Dahil dito, nagsimulang mag-produce ang buong kaharian ng cotton imbes na ibang pananim na maaari namang gamitin sa pagkain, dahil sa pera mula sa cotton, madali nilang nai-import ang pagkain. Ngunit lumitaw ang problema nang magsimulang magtanim ng cotton ng ibang bansa na nagdulot ng labis na supply habang hindi ganoon kataas ang demand. Dahil dito, bumagsak ang presyo ng cotton at halos wala na itong halaga. Ito ang dahilan kung bakit dumaranas ang kanilang bansa ng malubhang taggutom at halos wala nang makain. Nagmukhang malungkot si Liz dahil dapat isa siya sa mga leader ng bansa pero wala siyang ideya sa nangyaring kalamidad. Humingi siya ng paumanhin kay Suma pero sinabi nito na hindi niya kailangang humingi ng paumanhin kanino man, ang dapat gawin ay tulungan siyang ibalik ang bansa sa dating kaluwalhatian nito. Bumalik sila sa dining hall at nagsimulang mag-almusal ng magkasama nang ipakilala ang sarili ng isang lalaki na si Art bilang leader ng mga gwardya. Umupo siya kasama nila at tinanong si Suma kung may magagawa ba siya. Sabi ni Suma ng tapat na hindi marami sa mga tao sa kaharian ang kapakipakinabang dahil karamihan ay hindi alam ang ginagawa. Sinabi niya na kailangan niya ng mas maraming sanay na manpower at mga taong may espesyal na kakayahan. Yumuko si Art at sinabi na gagawin niya ang makakaya bago umalis. Mamaya, nagkaroon ng tsaa sina Liz at Suma nang biglang magkaroon ng ideya si Suma at tinanong si Liz kung mayroon silang anumang broadcasting device. Wala itong ideya, kaya ipinaliwanag ni Suma kung anong klaseng aparato ang tinutukoy niya. Biglang sumigaw si Liz na mayroon silang device para sa public announcement at perpekto ito para sa plano ni Suma. Pinakita ni Liz sa kanya ang aparato at ipinaliwanag niya na ginagamit na nila ito para sa recruitment ng mga manggagawa na ikinagulat ni Suma. Tinanong niya kung paano pinipili ang mga tao at sinabi ni Liz na may serye ng written examinations at ang mga pumasa ay dinadala sa kastilyo bilang manggagawa. Sinabi ni Suma na hindi epektibo ang sistemang iyon dahil maaaring maraming talentadong tao ang hindi napapansin. Tinanong niya si Liz tungkol sa literacy rate ng kaharian at sinabi nito na nasa 30% lamang. Ipinaliwanag ni Suma na hindi sapat ang written exams para matukoy ang talento ng isang tao, ang mahalaga ay ang kakayahan at aptitude. Sinabi niya na ang ganitong klase ng pagsusuri ay karaniwang pinapatupad ng mga mataas na opisyal at maharlika na may pera at impluwensya para maipapasok ang kanilang mga anak sa magandang edukasyon at posisyon sa korte, isang klasikong nepotismo. Nagulat si Liz at tinanong kung ano ang plano ni Suma. Sinabi nito na malalaman niya agad. Kinabukasan, pamwesto si Suma sa harap ng broadcasting device kasama si Liz at nagsimulang mag-broadcast sa buong kaharian. Nilapitan niya ang kanyang mga nasasakupan at sinabi na bibigyan niya sila ng magandang oportunidad para baguhin ang kanilang buhay. Binanggit niya na magbubukas siya ng recruitment para sa mga taong may mataas na aptitude, espesyal na kasanayan, o anumang kakayahan na makakatulong. Wala nang ibang mahalaga, pwede silang marunong o hindi bumasa at sumulat, mayaman o mahirap, ang mahalaga ay ang kanilang kakayahan at lakas. Kinabukasan, nagtipon ng lahat sa korte upang saksihan ang mga bagong tao na direktang pipiliin ng hari. Umupo si Suma sa kanyang trono kasama si Liz sa kanyang tabi at nagsimula ang pagpili.
Napansin niya na 5 tao lamang ang nag-nominate sa kanilang sarili para sa selection exam. Lahat sila ay yumuko sa harap niya nang ipakilala ni Ark ang hari, maliban sa isang matangkad at maitim na dalaga na si Aisha. Sinabi nito na mula siya sa clan ng Warrior Elves at hindi sila yumuyuko sa sinumang hindi nila naipangako ang kanilang buhay. Nagalit si Ark at utos na agad siyang yumuko, pero pinigilan siya ni Suma at sinabi na hayaan na lang. Mabilis niyang ginamit ang espesyal niyang magic upang suriin ang lahat tungkol sa mga elves at na-realize niya na kilala sila at kinatatakutan dahil sa kanilang galing sa labanan. At talagang mahusay na mandirigma. Sinabi ni Aisha na isa siya sa pinakamahusay na mandirigma sa kanyang clan na ginagawang isa siya sa pinakamahusay, kung hindi man pinakamahusay sa buong kaharian. Tinanong niya si Suma kung pwede ba siyang tulungan. Nagulat si Suma at hindi alam ang sasabihin pero nagpatuloy ang elf at ipinaliwanag na sa ilang dahilan, ang Blessed Forest kung saan sila nakatira ay mabilis na nasa Siren ng walang dahilan. Ayon sa kanya, maingat nilang inaalagaan ang kagubatan pero kahit ganoon, parang namamatay ito at wala silang ideya kung bakit. Idinagdag niya rin na narinig niya na matalino si Suma at maaaring makagawa ng plano upang iligtas ang kagubatan. Naguluhan si Suma pero agad nag-isip at tinanong kung makapal ang kagubatan. Tiningnan siya ni Aisha at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Suma na kapag ang isang kagubatan ay hinayaan lang na lumaki ng mag-isa, kadalasan natatabunan ng matatandang puno ang canopy, kaya hindi pumapasok ang sikat ng araw sa ilalim ng kagubatan. Dahil dito, hindi tumutubo ang mga seedlings o saplings. Namamatay ang forest floor, at walang batang halaman na pumapalit sa matatandang puno na maaaring bumagsak. Nagiging mahina rin ang lugar sa erosion at iba pang malaking natural na problema. Bigla na lamang yumuko si Aisha sa harap niya at sinabi na ipinapangako niya ang kanyang buong buhay kay Suma at handang lumaban at mamatay para sa kanya. Humiling siyang tanggapin siya bilang kanyang bodyguard at tulungan sila sa pagpapanumbalik ng kagubatan. Malugod siyang tinanggap ni Suma. Sumunod na dumating para sa trial ay isang magandang dalaga na si Juna. Siya ay sinasabing isa sa pinakamagandang tao sa kaharian at pinakamahusay na mang-aawit na nabuhay, ayon sa ministro. Ayon sa kanya, si Juna ay nagmula sa mahabang linya ng mermaids na kilala sa kanilang kagandahan at sa paglayo ng mga barko sa maling direksyon gamit ang kanilang magandang boses. Na-realize ni Suma na kung totoo ito, nasa dugo niya ang talento sa pagkanta. Tinawag niya si Juna at hiniling na kumanta ng isang kanta para sa lahat habang ito ay ibinroadcast sa buong kaharian. Tumingin siya sa kanya at sinabi na wala siyang problema, pero karamihan sa kanyang mga kanta ay malungkot at melankoliko. Tinanong ni Suma kung kaya niyang matutunan ng isang kanta sa isang pagdinig lamang at sumagot siya ng oo. Mabilis na inabutan ni Suma siya ng earphone at pinakinggan ang isa sa mga kanta sa kanyang telepono. Nagustuhan ni Juna ang kanta at pumasa ito sa vibe check. Ibinalik niya ang earphones kay Suma at nagulat ang lahat sa bagong device na bigla niyang inilabas. Naghanda siya at nagsimulang kumanta ng napakaganda. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, nagpalakpakan ng lahat sa kanyang mahusay na pagkanta. Sinabi ni Suma na lubos siyang humanga sa kakayahan ni Juna na matandaan ang kanta pagkatapos marinig ito isang beses at kantahin ng perpekto. Sumunod na lumapit ay isang matabang lalaki na si Poncho. Halatang kinakabahan siya at pawisan ng sobra. Tumayo siya at sinubukang magsalita sa harap ng hari, pero nadapa siya sa sariling paa. Bumangon siya at ipinaliwanag na ang kanyang espesyal na kakayahan ay ang pagiging glutton at nasubukan na niya halos lahat ng pagkain sa bansa. Inaasahan niyang pagtatawanan siya ni Suma. Pero sa halip ay bumaba si Suma, hinawakan ng kanyang kamay, at sinabi na matagal na siyang naghihintay ng taong tulad niya at ikinagagalak niyang kunin siya. Sinabi niya kay Poncho na sa panahon ng taggutom, napakahalaga ng kakayahan niya. Laking tuwa ni Poncho at napaiyak, sabi na sa buong buhay niya ay tinawag siyang Fatso. Pero sinabi ni Suma na siya ang magiging responsable sa pag-ahon ng kanilang bansa mula sa taggutom at ibabalik ang kasaganaan. Sumunod na kandidato ay isang emo na lalaki na nagpakilala bilang si Cass. Sinabi niya na habang sinusuri ni Suma ang iba, sinusuri rin niya ito. Isa siya sa pinakamatalinong tao sa kaharian at obsessed sa pagbabasa ng anumang uri ng literatura. Halatang matalino siya base sa paraan ng kanyang pagsasalita. Tinanong ni Suma si Cass kung ano ang desisyon niya at kung karapat-dapat ba si Suma na maging hari. Cool na sagot ni Cass na nakasalalay sa isang bagay, kung itinuturing ni Suma na walang halaga ang isang fat, hindi siya magiging karapat-dapat na hari dahil hindi niya nauunawaan kung ano ang pinakamahalaga sa kanyang kaharian ngayon. Nagulat siya at labis na natuwa nang lumitaw si Poncho, kaya naniwala siyang matalino si Suma at hindi basta-basta. Na-impress si Cass ng husto at hiniling kay Suma na maging kanyang lieutenant at pahintulutan siyang maging kanyang right hand at advisor. Humanga si Suma sa kakayahan ni Cass sa decision-making at tinanggap siya bilang advisor.
Ang huling lumapit ay isang lola na si Tomo, isang wolf girl na sinasabing kaya makipag-usap sa lahat ng uri ng hayop. Halatang kinakabahan at halos hindi makapagsalita. Sinabi ni Liz na bihirang makita ang mga miyembro ng wolf clan sa kaharian at sinabi ni Tomo na baka refugee siya. Hiniling ni Suma na magsalita siya, pero lalong natakot si Tomo. Bumaba si Suma mula sa trono, lumapit sa kanya, yumukong at tinanong kung ano ang problema. Bumulong si Tomo sa kanyang tenga na may masamang nangyayari at sinabi ang isang bagay na ikinagulat ni Suma. Mabilis siyang nakabawi at nagkunwaring walang nangyari. Bumangon si Suma at naglakad pabalik sa kanyang trono, sinasabi sa lahat na maaari na silang magpaalam pansamantala, pero nais niyang makita ang wolf girl sa kanyang silid. Nagtipon sina Tomo, Liz, Art, at ang ministro sa silid ni Suma habang nakaupo si Tomo sa sopa. Tinanong ni Suma ang iba kung narinig nila ang sinabi ni Tomo sa kanya sa bulong, ngunit lahat sila ay umiling at sinabi na halos hindi narinig ang bulong. Napahinga si Suma nang malaman na walang ibang nakarinig, lalo na't ito ay ibinroadcast sa buong kaharian. Sinabi niya sa kanila na ang ibubunyag niya ay dapat panatilihing lihim sa lahat dahil maaaring yumanig ang buong kaharian. Ibinunyag niya na sinabi ni Tomo na hindi lamang siya makapagsalita sa mga hayop, kundi kaya rin niyang makipag-usap sa mga demons. Labis na nagulat si Liz at sinabi na siguro may pagkakamali dahil ang mga demons ay may sariling wika na iba sa anumang wika ng ibang lahi at walang sinumang tao na nakakaintindi nito maliban sa kanilang sariling guild. Tiningnan siya ni Suma at sinabi na ito ang dahilan kung bakit marahil isa si Tomo sa pinakamahalagang tao sa buong kaharian higit pa sa kanya. Tinanong ni Liz si Tomo kung kailan niya natutunan na kaya niyang makipag-usap sa demon race. At sumagot siya na noong isang araw habang naglilibot sa kagubatan, nakarinig siya ng kakaibang ingay at nagpunta upang tingnan. Sa kanyang pagkagulat, may nakita siyang isang demon na maliit at may ulo ng aso na nakatingin sa kanya. Nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit sinabi ng demon sa kanyang wika na tumahimik na nauunawaan ni Tomo, kaya tumigil siya sa takot. Nagulat ang demon at tinanong kung naiintindihan niya ang sinasabi nito, at sumagot siya ng oo. Biglang narinig nila ang maraming ingay at sinabi ng demon na tumakbo siya dahil kung makakakita ang iba, papatayin siya. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ito bago siya tumakas. Tinanong ni Liz si Suma kung plano ba niyang makipagkompromiso sa pagitan ng tao at demon dahil halos imposible ito sa dami ng napatay ng demons. Ngunit sinagot ni Suma na pati ang mga tao ay nakapatay na ng maraming demons. Ipinaliwanag niya na posibleng nagmula ang buong digmaan sa hindi pagkakaintindihan dahil wala silang nakakaintindihan sa isa't isa. Napag-isipan ni Liz at na-realize na maaaring tama siya. Sinabi ni Suma kay Art na dapat bigyan si Tomo ng royal level security agad at siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Ngunit sinabi ng ministro na magdudulot lamang ito ng labis na atensyon kay Tomo dahil kakaiba kung isang mahirap na babae tulad niya ay may royal guard sa bawat hakbang. Napag-isipan ni Suma at na-realize na tama ang ministro at nagsimula siyang mag-isip kung ano ang pwedeng gawin. Iminungkahi ng ministro na maaaring i-adopt ni Suma si Tomo bilang kanyang anak at malulutas nito ang problema, ngunit naisip niya na kailangan muna siyang mag-asawa bago mag-adopt. Kaya iminungkahi ni Suma na si Liz's ama na lang ang mag-adopt kay Tomo para maging normal na siya ay may royal protection sa lahat ng oras. Ngunit tumingin si Tomo sa kanila at nagsalita na mayroon na siyang pamilya sa refugee camp at ayaw niyang iwan sila. Ngumiti si Suma at sinabi na kapag na-adopt siya, magiging kamag-anak ng hari ang mga magulang ni Tomo at maninirahan din sa kastilyo kasama niya. Napasigaw si Tomo sa tuwa at nagpasalamat sa lahat ng ginagawa nila para sa kanya. Mamaya, habang nagpapahinga si Suma sa kwarto ni Liz, napag-alaman niyang nakabalik na si Poncho mula sa kanyang quest, kaya agad siyang pumunta kasama si Liz upang salubungin ito. Umupo silang lahat at nagpasalamat si Poncho kay Suma sa pagpapahiram ng Royal Wyvern, na nagpadali sa pangangalap ng lahat ng kailangan niya. Ngunit ang susunod na inihain ni Poncho ay ikinagulat ng lahat, isang slime monster. Nagmukhang kakaiba at hindi kaakit-akit ang hitsura nito, pero nagsuot si Poncho ng apron at sinimulang igulong ang slime sa countertop, hiwain ito ng manipis na parang noodles at pakuluin sa tubig na may asin, gulay, at stock. Bagaman mukhang hindi masarap sa iba, sinabi ni Suma na parang lasa ito ng Ray mula sa kanyang mundo at umupo upang kumain. Nang subukan niya, nagulat siya sa sarap at nagsimulang sumupsap ng malakas. Unti-unti, sinubukan din ng iba at nagustuhan ang pagkain. Natapos ang kanilang broadcast at naging sobrang matagumpay, agad nag-umpisa ang bawat eatery sa lugar na ihain ang mga ipinakita nilang pagkain at nagsimulang maghalo ng mga sangkap para makagawa ng bagong, nakakatuwang putahe. Tinawag siya sa throne room ng isa sa mga gwardya at sinabi na iginiit ng Prime Minister na makipagkita sa hari.
Pumasok si Suma sa courtroom at nakita si Cass at ang Prime Minister na parehong yumuko sa kanya. Sinabi niya na tumayo at magsalita. Ipinaliwanag ng Prime Minister na nararamdaman niya na dapat sundan ang halimbawa ng dating hari at bumaba sa pwesto upang mabigyan ng pagkakataon ang bagong henerasyon na ipakita ang galing at ayusin ang sitwasyon gamit ang bagong pamamaraan. Imbes na ang lumang estilo na hindi na epektibo. Nagulat si Suma sa biglaang pagbibitiw at tinanong kung sino ang magiging kahalili dahil kailangan nila ng Prime Minister na kasing talino at karunungan ng kasalukuyang ministro. Sinabi ng ministro na hindi kailangan mag-alala, pwede niyang kunin si Cass bilang kanyang apprentice at handa na itong maging Prime Minister at mahusay sa hinaharap. Tiningnan ni Suma si Cass at na-realize na siya marahil ang perpektong kandidato. Tinanggap niya ang pagbibitiw ng ministro at itinalaga si Cass bilang bagong Prime Minister. Tumingin si Cass kay Suma at nagpasalamat bago sabihing dapat magpahinga siya ng buong araw dahil tuloy-tuloy na siyang nagtatrabaho. Kung ipagpapatuloy niya ang ganitong ritmo, maaari siyang ma-burnout na magre-resulta sa pagbaba ng produktibidad ng mga nasa paligid niya. Sa una, tila nag-aalangan si Suma na magpahinga ng isang araw dahil iniisip niyang marami pa siyang kailangan gawin, pero sinabi ni Cass na kailangan niya talagang magpahinga at pwede niyang tapusin ang natitirang trabaho kinabukasan. Sinunod ni Suma ang payo niya at nag-ayos ng date kasama si Liz, kasama si Aisha bilang kanilang escort. Sa umpisa, nagulat si Liz sa ideya na magpapahinga si Suma at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi ni Suma na maayos naman lahat at gusto lang niyang mag-relax ng isang gabi. Sinabi ni Liz na hindi dapat sila lumabas bilang hari at reyna. Agad niyang inilabas ang mga military school uniforms at iniabot kay Suma habang nakasuot din siya ng isa. Kinuha nila si Aisha bilang proteksyon at pumasok sa lungsod. Matapos maglibot, nagpa siya silang bisitahin si Juna sa kanyang kafe at umupo sa isang booth para magpahinga at kumain ng merienda. Habang nag-uusap tungkol sa kaharian, narinig nila ang maingay na usapan mula sa katabing mesa na sinasakupan ng isang fox girl na si Cade at isang lalaki na may pulang buhok na si Hal. Halatang mainit ang kanilang pagtatalo at sobrang ingay kaya hindi maiwasang marinig ni Suma ang buong usapan. Muling nag-usap sina Cade at Hal. Sinabi ni Hal kay Cade na hindi niya pinagkakatiwalaan ang bagong hari dahil bata at walang karanasan. Kaya bakit siya susunod sa isang tao na kasing edad niya at mas kakaunti ang karanasan sa labanan? Pinagbantaan siya ni Cade na tumahimik at sinabi na ang bagong hari ay napakahusay sa intelligence at strategy at gumagawa ng mahusay na trabaho. Ngunit gusto ni Hal ng digmaan upang patunayan ang sarili at makuha ang respeto ng kanyang mga kasamahan. Sinabi niya na plano niyang sumama sa hukbo ng Duke of Carmen. Nagulat si Cade at pinagsabihan si Hal na huwag na ulit sabihin iyon dahil ang Duke of Carmen ay bukas na rebelde laban sa bagong hari ng walang dahilan. Ngunit sumigaw si Hal na gagawin niya ang gusto niya at hindi siya naniniwala na karapat-dapat ang bagong hari. Lumapit si Suma sa kanilang mesa at direktang tinanong si Hal kung bakit hindi niya gusto ang bagong hari. Tumingin si Hal at nagtanong kung sino siya, ngunit agad nakilala ni Cade si Suma at naguluhan. Umupo sila sa ibang mesa at nagpatuloy sa pag-uusap. Muling sinubukan ni Hal na labanan si Suma sa salita, pero agad hinawakan ni Aisha ang kamay ni Hal, pinaihit ito, hinawakan ng kanyang mukha at pinigilan. Sinabi ni Suma kay Aisha na pakawalan na siya, sapat na yon. Tumingin si Cade kay Suma na natakot na baka masaktan si Hal. Tumigil na si Suma sa paglalaro at tiningnan si Hal bago tinanong kung hindi pa rin ba niya siya nakikilala. Agad na na-realize ni Hal na siya mismo ang hari at nagbago ang tono ng kanyang boses. Tinanong ni Suma kung bakit niya gustong sumama sa Duke of Carmen pero hindi sumagot si Hal sa takot. Sinabi ni Suma na hindi niya pipilitin si Hal na manatili at pwede siyang gawin ang gusto niya. Kung nais niyang sumama sa Duke of Carmen, karapatan niya yon dahil walang pwedeng pilitin ang isang tao na sumunod, ginagawa ito ng kusa. Ngunit naglaro si Suma ng mental game kay Hal dahil naiintindihan niya ang nararamdaman pareho ni Hal at ni Cade. Sinabi niya kay Hal na kailangan niyang maunawaan na kapag napunta siya sa kabilang panig, kakailanganin niyang lumaban kay Cade at kung pipiliin niyang iwasan ang head-to-head battle, may iba na gagawa nito. Kung masaktan si Cade, hindi siya papayag ang protektahan siya ng kanyang hukbo kahit na mamatay siya at pwedeng mailigtas at ituturing itong pagtataksil. Pumasok si Hal sa tahimik na pag-iisip at nag-iisip ng matagal bago nagdesisyon na ayaw niyang lumaban laban kay Suma o kay Cade. Natutuwa si Suma sa kanyang desisyon at nagpasalamat bago siya umalis. Kinabukasan, umupo siya kay Liz at ipinaliwanag na gumaganda na ang kanyang kakayahan sa dark magic at kayanan niyang kontrolin ang 4 na inanimate objects ng mag-isa. Bago pa man makapagsalita si Liz, tinawag siya sa courtroom dahil dumating ang pinuno ng prestihiyosong Magna House upang makipagkita at hilingin ang kanyang presensya. Agad na pumunta si Suma at nakita si Hal na mukhang may maraming sugat sa mukha at si Glaive at Cade, lahat ay nakayuko.
Umupo siya sa trono at agad na humingi ng paumanhin si Glaive kay Suma, sinasabing wala siyang ideya sa sinabi ni Hal at naipaalam lang sa kanya ni Cade. Sinabi niya na didisiplinahin niya ang kanyang anak at hinihiling na huwag masyadong higpitan si Hal. Pinanggako niya na may buong suporta si Suma mula sa pamilya Magna at laging tatayo sa kanyang panig sa anumang sitwasyon. Nagpasalamat si Suma sa kanilang katapatan at sinabi na wala siyang intensyon na parusahan si Hal, mukhang disiplinado na siya ng sapat ni Glaive. Sinabi niya kay Glaive na tatanggapin niya si Cade bilang isa sa mga mages sa Royal Guard at gagawin niyang opisyal si Hal sa Royal Army para manatiling malapit at suportahan ang isa't isa. Ilang araw ang lumipas at sa wakas, natapos ang karamihan ng paperwork. Ang natitirang papeles ay pwede nang gawin gamit ang dark magic ni Suma kaya hindi na kailangan ng karagdagang manpower. Tinawag niya ang lahat ng nagtatrabaho sa paperwork para sa isang meeting. Pagkatapos silang magtipon, nagbigay siya ng malaking talumpati, sinasabing sila ang tunay na yaman ng kaharian at dahil sa kanila, pwede na niyang simulan ang susunod na proyekto na makasisiguro sa pangmatagalang kaligtasan ng buong kaharian at maaaring malutas ang problema sa kakulangan ng pagkain. Sinabi niya na pwede silang magpahinga ng 1 linggo dahil sa kanilang kamanghamanghang trabaho. Sinabi niya na gusto sana niyang bayaran sila ng dagdag na pera, pero kakapusan ng kaharian ngayon. Sa halip, sinabi niya na pwede nilang pumunta sa Royal Wine Cellar na may pinakamahusay at pinakamasarap na vintage wine, at bawat isa ay pwede kumuha ng 1 buong bote at gawin ang gusto nila, ibenta o inumin, nasa kanila ang desisyon. Labis na natuwa ang lahat, nagpasalamat kay Suma sa kanyang kabutihan at dali-daling pumunta sa wine cellar. Tinanong siya ni Liz kung tama ba na bigyan niya sila ng 1 linggo na pahinga habang marami pa silang kailangang asikasuhin. Sinabi ni Suma na mag-relax muna dahil maayos ang takbo ng trabaho at mabilis ang progreso. Sinabi ni Suma kay Liz na plano niyang gumawa ng pantalan sa baybayin ng isa sa mga nayon na magiging isang napakastratehikong destinasyon para sa kalakalan sa kaharian at lilikha ng isang trading town sa lugar ng nayon na magbibigay trabaho sa maraming tao. Ipinaliwanag niya na ang mga barko mula sa ibang bansa ay kailangang magbayad ng buwis at toll para makakalakal sa kanilang kaharian na magbabawas sa dami ng ilegal na kalakalan. Bukod pa rito, magbibigay siya ng mababang buwis para sa mga barkong nagdadala ng pagkain upang makakalakal sa port sa mababang presyo, na makakatulong sa pagbawas ng problema sa kakulangan ng pagkain sa bansa. Ipinaliwanag niya kay Liz na nakadepende ang lahat sa supply at demand, at sa ngayon pinakamataas ang demand para sa food crops habang halos wala ang supply. Kinabukasan, pumunta sina Suma, Liz, at Aisha sa maliit na nayon kung saan gagawin ang konstruksyon. Nandoon na si Ark at nakapag-set up na ng mga tent para sa lahat. Binigyan niya ng mainit na pagtanggap si Suma at nang tanungin kung may problema ba sa konstruksyon, sinabi ni Ark na maraming matatandang leader ng nayon ang mariing nag-aalangan sa pagtatayo ng pantalan sa baybayin. Nang tanungin kung bakit, ipinaliwanag ni Ark na naniniwala ang mga elders sa isang matandang alamat na nagsasabing kung may itatayo sa lugar na iyon, gag-aantay ang water god sa pamamagitan ng pagpapadala ng higanteng halimaw na gawa sa tubig na lulunok sa lahat ng bagay sa paligid. Tila interesado si Suma at hiniling kay Ark na dalhin siya sa mga elders. Dinala siya ni Ark sa isa sa mga bahay at nakipagkita si Suma sa isa sa mga elders upang makipag-usap. Muling ipinaliwanag ng elder na kung itatayo niya ang pantalan doon, tiyak na gag-aantay ang water gods at sisirain ng buong rehiyon. Tinanong ni Suma kung kailan nasira ng water gods ang isang bagay at paano nila nalalaman ang pagdating nito. Sinabi ng elder na ng panahon ng kanyang lolo, bago dumating ang sea monster, nanginginig ang lupa sa bawat yapak nito, at pagkatapos ay dumating ang halimaw mula sa dagat at lulunok sa lahat ng nasa daan, sinisira ang lahat ng mahalaga sa kanila. Nag-isip si Suma at nagpa siya na tapusin na muna ang araw at bumalik sa kastilyo. Tinawag niya sina Cass at Ark sa kanyang silid upang pag-usapan ang sitwasyon. Tinanong ni Cass kung naniniwala ba siya sa alamat pero sinagot ni Suma na syempre hindi siya naniniwala sa sea monster, ngunit naniniwala siya na ang mga alamat ay laging may nakatagong katotohanan. Sinabi niya na napagpasyahan niyang ilipat ang lugar ng konstruksyon at imarka ang buong area na pinaniniwala ang sumpa ng mga nayon. Hindi makapaniwala si Cass at tinanong kung natatakot siya sa isang mythical sea god. Sagot ni Suma, hindi siya natatakot sa sea god pero naniniwala siya na ang sinasabi nilang sea monster ay isang tsunami at ang pag-alog ng lupa ay talagang lindol. Naniniwala siyang delikado ang lugar sa tsunami matapos ang lindol kaya nagpasya siyang hindi itayo ang pantalan sa isang lugar na prone sa sakuna. Nagsimula ang plano ng konstruksyon ni Suma at pagod na si Hal sa lahat ng manual na trabaho. Nagsimulang magreklamo si Hal, nagtatanong kay Cade kung bakit may kinalaman ng Forbidden Army sa konstruksyon ng kalsada. Pinagsabihan siya ni Cade na tumahimik at bumalik sa trabaho na may malinaw na babala na huwag siyang tumawag sa kanya sa pangalan dahil siya ang technically boss niya.
Ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit ang army ang gumagawa ng karamihan ng konstruksyon ay dahil napakaraming kalsadang kailangang buuin at kakulangan sa manpower. Kaya ang tanging paraan upang magkaroon ng malaking progreso ay isama sila sa proyekto. Sa tanghalian, natikman ni Hal ang masarap na burger na ginawa ni Suma at sinabi ni Cade na ang sariwang gulay sa burger ay mula sa isang kalapit na nayon, salamat sa bagong gawang kalsada. Ipinaliwanag pa niya na nakakatulong ang mga kalsada sa pagbaba ng presyo ng pagkain dahil dumami ang supply, na ikinagulat ni Hal sa kahangahangang foresight ng kanyang hari. Biglang pumasok si Suma kasama si Liz at nagulat ang dalawa. Agad na tumayo si Hal upang magselot sa hari, pero iniutos ni Suma na itigil ang sobrang formalidad at tawagin siya sa pangalan dahil natutuwa siyang may nakatagpo siyang kapwa-bata para makipag-usap ng malaya. Habang naglalakad sa bagong kalsada, ipinaliwanag ni Suma kay Liz ang proseso ng paggawa ng kalsada na hindi pa niya nakita dati. Ipinakita niya ang raw materials na ginagamit, ang street lamps na pinapagana ng luminescent moss plants para sa liwanag sa gabi, at ang warden trees na itinanim para pansamantalang protektahan ang nayon laban sa mga ligaw na hayop. Biglang naantala sila ng isang messenger bird na nagdala ng liham kay Aisha. Sa liham, ipinaalam ng kanyang ama ang tungkol sa nakamamatay na landslide na nilamon ang kalahati ng kanilang nayon at maraming tao ang nawawala. Kitang-kita ang pagkabahala ni Aisha at tinawag si Suma, pero hinarap niya ang sitwasyon ng kalmado at rasyonal. Agad niyang inutusan si Cade na bumuo ng isang rescue team kasama si Aisha bilang una nilang pupunta sa Dark Elves Village. Pinagaan niya sandali ang damdamin ni Aisha at sinabi na imbes na umiyak, dapat siyang maghanda at samahan sila sa nayon dahil lahat sila ay dayuhan at kailangan ng direksyon. Sinabi niya kay Liz na bumalik agad sa palasyo, magpadala ng isa pang rescue team. At utusan si Heikiya na magpadala ng relief packages sa Dark Elves. Tinanong ni Suma si Aisha kung gaano katagal bago marating ang nayon at sinabi nito na 2 araw gamit ang normal na military march. Labis na nag-alala si Suma sa oras ng kanilang pagdating at ipinaliwanag na kung papayagan nilang magkaroon ng 3 araw na delay mula sa sakuna hanggang sa pagdating ng rescue team, tataas ang bilang ng patay. Isang ideya ang pumasok kay Suma nang dumaan ang isa sa kanilang mga strange racers. Gagamitin niya ito para ilipat ang rescue team kay Aisha habang siya ay sasama sa royal carriage. Sa wakas, nakarating sila sa nayon sa gabi at sinimulang batiin ng ama ni Aisha si Suma bilang hari at ipinakilala ang sarili bilang warden. Pero sinabi ni Suma na laktawan na ang formalidad at humingi ng paliwanag sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ni warden na 100 tao ang namatay sa insidente at 40 ang nawawala pa. Sinabi ni Suma na gumawa ng listahan ng mga nawawala at bawat pangalan ay tatanggalin sa listahan kapag natagpuan. Sinabi rin ni Aisha kay Warden na magpatrolya ng 1 tao sa bundok para bantayan ang anumang paggalaw sakaling magkaroon muli ng landslide habang sila ay nasa rescue mission. Nag-alok si Aisha na siya na ang magbantay at komportable ang ama niya sa presensya niya doon dahil kilala niya ang gubat na parang likod ng kanyang kamay. Pagkatapos ng diskusyon, kinausap ni Suma ang kanyang search and rescue team at hinihikayat silang gamitin ang kanilang kaalaman sa road construction para sa paghuhukay na kailangan upang mahanap ng maayos ang mga nawawalang tao. Habang nagsimula silang hamukay, biglang huminto si Suma at tumakbo patungo sa isang nabuwal na puno, sinasabing naririnig niya ang tinig ng mga tao. Nalito si Hal dahil wala siyang naririnig. Nang hamukay si Hal sa lugar, nagulat siya nang makita ang isang kamay ng tao. Hinailan niya ang puno at nailabas ang tao sa lupa. Nagulat si Hal na alam ni Suma na may nakabaon na tao doon. Ipinakita ni Suma kay Hal ang wooden mouse na ginawa niya upang makahanap ng mga nawawala sa mga lugar na masikip para sa rescue team. Kinokontrol niya ang mga mouse gamit ang kanyang magic sa pamamagitan ng pagbabahagi ng bahagi ng kanyang consciousness, katulad ng ginawa niya sa mga pen at dummy. Sa wakas, natapos ang paghahanap at lahat ng mga taga-nayon ay na-account. Nagpasalamat si Warden kay Suma sa kanyang maagap na aksyon kahit na may ilan pa ring buhay na nawala. Biglang pumasok ang isa sa mga anak na babae ni Warden at sinabi na dumating na ang prinsesa kasama ang 2 rescue team. Ngunit may isang lalaki na umiiyak sa sulok at sinasabi na huli na. Ipinaliwanag ni Suma na kahit huli na, may iba pang gawain ng rescue team tulad ng pag-aalaga sa mga nasugatan at muling pagtatayo ng mga nasirang gusali. Pero sinabi ng lalaki na kahit ano pa ang gawin nila, hindi na maibabalik ang mga patay. Agad siyang pinutol ni Warden at sinabihan na tumahimik. Ipinaliwanag niya kay Suma na ang binata ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Rob, na nawala ang kanyang asawa sa sakuna at ang nag-iisang anak ay kritikal pa rin ang kalagayan. Umiiyak si Rob dahil sa dedikasyon niya sa pagprotekta sa gubat at hindi niya maintindihan kung bakit ito naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa. Pinatahan siya ni Warden at sinabi na pwede niyang ilungkot ang pagkawala ng hindi sinisisi ang iba.
Pagkatapos, sinabi ni Aisha kay Suma na si Rob ay isa sa mga tumutol sa pagti ng mga puno na iminungkahi ni Suma at nagtanong kung baka iyon ang naging sanhi ng landslide. Ipinaliwanag ni Suma na ang sakuna ay simpleng malas lamang, kasama ang mataas na dalas ng ulan. Habang pauwi na sila sa palasyo, humingi ng paumanhin si Liz sa kakulangan ng tulong, pero sinabi ni Suma na mas nadaman niyang inutil dahil dapat ay nagplano siya para sa ganitong sakuna ng mas maaga. Sinabi rin niya na pinagsisisihan niyang nakatuon lamang sa problema sa kakulangan ng pagkain at hindi nabigyan ng pansin ang iba pang mahahalagang bagay. Ilang araw ang lumipas, dumating si Juna upang kumustahin si Suma at nakita siyang napapaligiran ng maraming papeles sa kanyang kama. Sinabi niya na nagreklamo si Liz at nag-aalala sa hindi maayos na oras ng tulog ni Suma. Ipinaliwanag ni Suma na dahil abala ang kanyang isip sa maraming bagay. Umupo si Juna sa tabi niya at hiniling na humiga siya. Pagkahiga ni Suma, ipinatong ni Juna ang palad niya sa noo nito at hinaplos iyon ng marahan. Sinabi niyang naiintindihan niya kung ayaw nitong magpakita ng kahinaan sa prinsesa, ngunit maaari niya siyang tawagin anumang oras kapag pagod na siya. Sa gulat ni Juna, mahimbing nang natutulog si Suma. Ngumiti siya at marahang inawitan ito habang natutulog. Samantala, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga pinuno ng mga Ducado. Ipinipilit ng lalaking may ulo ng leon na si Duque Carmine na patalsikin si Suma bilang hari dahil hindi raw ito karapat-dapat mamuno. Naguguluhan si Duchess Excel dahil sa dami ng nagawa ni Suma para sa kaharian. Ngunit giit ni Carmine na pinabayaan ni Suma ang mahahalagang usapin at sinisibak ang mga tapat na service chief sa ngalan ng paglaban sa korupsyon. Hindi niya layuning maging hari, gusto lamang niyang muling ibalik sa trono ang dating hari na tapat niyang pinagsilbihan. Ang isa pang duke, si Castor, ay handa ring mag-alsa laban kay Suma at nag-uudyok ng digmaan bago pa man makuha ni Suma ang simpatsya ng lahat. Binalaan sila ni Excel na maaaring gamitin ng ibang kaharian tulad ng Amonia ang kanilang pag-aalsa upang lusubin ang kaharian. Ngunit sabi ni Castor, handa raw magpadala ng puwersa ang Amonia laban kay Suma. Hindi kumbinsido si Excel dahil naniniwala siyang nagpadala rin sila ng katulad na alok kay Suma upang maghasik ng kalituhan at lusubin ang Elfrieden kapag abala ang hukbo nito sa digmaan. Biglang sumugod sa silid ang anak ni Castor na si Carla at idineklarang kung makikipaglaban ng kanyang ama laban kay Suma, sasama siya sa laban anuman ang kahinatnan. Samantala, natutuwa si Gaius, ang tusong pinuno ng Amonia, na pumayag si Carmine sa kanyang paanyayang labanan si Suma. Tinawag niya si Carmine na hanggal dahil balak niyang lumikha ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagpapadala ng reinforcements kay Carmine upang labanan si Suma, at pagpapadala rin ng reinforcements kay Suma upang labanan naman si Carmine, gaya ng inakala ni Duchess Excel. Sumang-ayon ang anak niyang si Prince Julius, ngunit salungat naman ang anak niyang si Princess Roro at naiinggit lamang sa Elfrieden na patuloy na umuunlad. Sa palasyo, kumonsulta si Suma kay Hakuye tungkol sa isang planong gumamit ng dahas upang protektahan ang kaharian. Tutol si Suma sa malulupit na paraan, ngunit paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang huling mga salita ng kanyang lolo, kaya nagpasya siyang protektahan ang mga itinuturing na niyang pamilya. Sa mariing tinig, iniutos niyang simulan ng plano upang supulan ang mga Ducado. Sa kabilang banda, iniutos ni Gaius sa kanyang hukbo na sakupin ang teritoryo ng Elfrieden, partikular ang Grand Eri City na Altamura, dahil inaakalang nakikipagdigma si Suma laban sa mga duke. Ayon sa kanya, panahon na upang mabawi nila ang lupang kinuha mula sa kanilang mga ninuno 50 taon na ang nakalilipas. Ngunit bago niya matapos ang talumpati, dumating na tumatakbo ang ministro na si Colbert at pinigilan siya. Yumuko si Colbert at sinabi na huwag magsimula ng digmaan dahil magdudulot iyon ng gutom sa kanilang mamamayan. Nilapitan siya ni Gaius at sinipa sa mukha, ngunit pinaalalahanan pa rin siya ng ministro na sakop sila ng Mankind Act dahil pumirma sila sa kasunduan. Parehong matigas ang ulo ni Gaius at ng kanyang anak kaya pinalayas nila si Colbert. Lumabas si Colbert na parang kakalaban lang sa boxing ring at sa daan ay nakatagpo niya ang anak ni Gaius na nagsabi na plano niyang tumakas sa kaharian at handa siya kung sakaling lumala ang sitwasyon. Bago niya namalayan, nagpaalam na siya kay Gaius. Samantala, ipinatawag ni Suma si Liz para humingi ng espesyal na pabor. Nagsagawa siya ng tinatawag na video chat kasama ang tatlong duke. Pagkatapos ng pagpapakilala, sinabi niya na kung ipagpapatuloy nilang mag-alsa laban sa kanya, mapipilitan siyang ituring silang mga traidor. Tinanong siya ni Excel kung ano ang plano niya sa mga docs at sinabi niya na nais lamang niyang pag-isahin ang kanilang mga hukbo sa ilalim ng kanyang pamumuno, walang intensyong saktan ang bawat isa ng personal. Tutol si Castor sa ideya dahil natatakot siyang maaaring umusbong ang korupsyon.
Ipinaliwanag ni Suma na ang pagsasanib ng mga hukbo ay magbibigay sa kanila ng mas malaking tsansa na manalo laban sa mga kalapit na kaaway tulad ng Idonia, at pinanggako niya kay Castor na hindi niya hahayaan ang korupsyon na umusbong sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sinabi pa niya na pwede siyang tawagin sa kanyang ulo kung sakaling mabaigo at maging korap siya bilang hari. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, ipinahayag ni Lady Excel ang kanyang katapatan at ang kanyang buong hukbo kay Suma. Ngunit nanindigan sina Castor at Carmine sa kanilang desisyon, sinasabi na hindi sila kinonsulta ng dating hari bago ipasa ang trono kay Suma. Sinabi ni Castor na hindi siya makikipag-alyansa kay Carmine at mas pipiliing manatiling neutral. Nang magsalita na si Carmine, sinabi niyang matatag siya sa kanyang desisyon dahil kailangan niyang panindigan ang kanyang dangal bilang mandirigma. Pagkatapos ng mainit na palitan ng mga salita, humiling si Suma kay Carmine at Castor na pumayag na kung sino man sa kanila ang matatalo, magiging tapat ang kanilang hukbo sa mananalong hari. Samantala, pinutol ni Liz ang kanyang buhok habang nanonood ang mga dogs, ipinapakita ang kanyang determinasyon na lumaban sa tabi ni Suma. Dumating si Juna sa tabi ni Lady Excel at nagpasalamat si Suma sa kanya dahil sa tulong niya ay napanatili ang suporta ni Excel. Sinabi rin ni Liz na kumpleto ang suporta ng iba pang hukbo para kay Suma. Sa araw ng labanan, sumigaw si Gaius ng battle cry para simulan ng kanyang hukbo ang sorpresang paglusob sa Aliden. Dumating siya kasama ang kanyang hukbo sa Altamura at Allen at inutusan ng isa sa mga walang prinsipyong lord ng lungsod na buksan ang mga city gates. Nakiusap ang lalaki ng kaunting panahon dahil ang hukbo ng Aliden ay nahahati sa grupong tapat kay Gaius at sa grupong hindi mag-aatubiling durugin ang kanyang ulo. Pinayuhan ni Julius ang kanyang ama na linlangin ng gwardya at ipinangako na hindi nila saktan ang sinuman sa Forbidden Army kung papayagan nilang makadaan ang hukbo. Ngunit tuso si Gaius at plano pa rin niyang patayin ang lalaki kapag nabuksan ang mga gates. Samantala, nakapagtayo na si Suma ng isang fortress sa entrada ng kanyang kaharian sa tulong ng Earth Magic ni Kid at ng mga construction workers. Sinusubukan naman ng kalabang hukbo na gibain ang mga pader, kaya lumipat sila mula sa tradisyonal na pana at palaso sa paggamit ng malalaking kanyen. Sa bawat putok ng kanyen, nag-iiwan ito ng butas sa pader ng fortress. Hiniling ni Hal kay Kid na gamitin ang kanyang magic para pigilan ang atake, ngunit sinabi ni Kid na wala na siyang natitirang magic dahil nagamit na niya ito sa pagtatayo ng mga pader. Sa tamang oras, biglang lumitaw ang isang dark elf na si Sir at tumira ng palaso sa isa sa mga kanyen na agad nitong hinati. Nagpasalamat siya kay Hal sa pagsagip sa kanyang anak mula sa mga guho ng landslide. Sinabi pa ng anak niya na balang araw ay magiging katulad ni Hal. Na sa totoo lang ay labis na ikinagalit nito sa loob. Iniutos ni Ark ang Royal Army na umatake direkta sa mga kanyen, walang pakialam sa mga kalabang sundalo. Nagtagumpay ang taktika na ito, at nang mabalitaan ito ni Carmine, sa kabila ng inaasahang galit, siya ay nanatiling kalmado. Sinabi niya sa mga general ng kanyang hukbo na naging walang silbi ang atake sa kanyan at mayroon siyang mas mahusay na plano. Alam niya na may 40,000 niyang sundalo laban sa 10,000 ni Suma. Sinabi niya na kailangan niyang iligas si Suma patungo sa kanyang hukbo dahil malinaw na hindi ito nasa lungsod noong nangyari ang mga atake na makikita sa depensibong ayos ng hukbo ni Suma. May masamang ngiti sa kanyang mukha, tinanong ni Carmine kung handa na ba ang lahat upang ipatupad ang kanyang tusong master plan. Samantala, naniniwala si Gaius na panalo na siya at ang kanyang hukbo sa Altamura. Inutusan ng kanyang anak ang mga sundalo na maghanda, ngunit nagulat sila nang marinig ang mga sigaw ng digmaan at bumalik si Lord Wise, na mas natakot pa kaysa dati. Sinabi nito na nabigo siyang kumbinsihin ng mas agresibong kalahati ng hukbo na sumunod, kaya nag-alok siya ng alikabok ng ginto kay Gaius kapalit ng pasensya. Pinakiusapan niya si Gaius na maghintay hanggang bukas bago simulan ang atake. Habang bumabagsak ang anino ng mga puno sa mga supot ng ginto, plano ni Wise na kumbinsihin ang natitirang kalahati ng hukbo na sumunod kay Gaius. Sa huli, napapayag ni Julius ang kanyang ama sa pakiusap ni Wise. Lumabas na hindi traidor si Wise ng Elfen, kundi lihim siyang nakikipagtulungan kay Excel. Nag-aalala siya sa malaking halaga ng ginto na maaaring mawala kay Gaius, ngunit sinabi ng Duchess na may karunungan sa pagbili ng oras gamit ang ginto. Gaya ng plano ni Suma. Gayunpaman, kung hindi lalabas si Suma pagsapit ng tanghali, parang patay na sila. Habang kumakain ng magkasintahan, ipinatong ni Liz ang kanyang ulo sa balikat ni Suma at sinabi na kung malalampasan nila ang digmaan, malalampasan din nila ang anumang pagsubok. Sa kabila ng kanyang hiya, sinabi niya kay Suma na bantayan siya na parang itlog upang matiyak ang kanyang kaligtasan sa buong digmaan. Kinabukasan, patuloy pa rin ang hukbo ni Carmine sa pagsira sa fortress, ngunit napansin ni Kid na nagbago ang pormasayo ng mga kaaway.
Magandang balita ito dahil ibig sabihin mas direktang labanan ang kanilang sinusubukan na pabor sa Forbidden Army. Samantala, bumalik si Gaius at ang kanyang anak sa lugar kung saan ginawa nila ang kasunduan kay Wise. Nang makita nilang natupad na ang mga kondisyon, iniutos ni Gaius ang pagsalakay sa battlefield. Biglang dumating ang maraming wyvern na mabilis na lumilipad patungo sa fortress. Akala ni Hal na puwersa ng karagdagang sundalo ito para tulungan ang hukbo ni Carmine, ngunit maraming nangyayari sa likod ng eksena. Noong gabi bago ang labanan sa Red City, dumating ang kanan kamay ni Castor upang sabihin na nailikas na ang lungsod at naghahanda ang air forces ng ibang kaharian na makipagsabuatan sa kanya. Ngunit wala siyang interes dahil ayaw niyang ibahagi ang kaluwalhatian ng kanyang pag-aalsa sa iba. Ngunit unti-unti nang nakikita ni Castor si Suma sa mas positibong pananaw kahit huli na para baguhin ang kanyang mga aksyon. Nag-aalala siya na baka magpakawala si Suma ng biglaang taktika, lalo na't hindi alam ng iba ang kinaroroonan nito sa ngayon. Habang nag-uusap pa sila, biglang pumasok si Carla sa silid para sabihan ng ama niya na naobserbahan ang puwersa ni Suma. Nagulat siya nang makita na isang barko lamang ang nasa malayo. Biglang humiling si Suma ng FaceTime kay Castor habang hinihila patungo sa kastilyo ng Duke ang barko. Agad itong naglunsad ng mga kanyan patungo sa kastilyo, at namangha si Castor sa galing at inobasyon ng taktika ni Suma. Binibigyan ni Suma si Castor ng pagkakataon na sumali sa panig ng nagwagi, ngunit tumanggi ito, sinasabi na hindi niya sisiraan ang reputasyon niya sa ganitong paraan ng pagsuko. Nagpaalam si Suma, at iniutos si Castor sa anak na patayin ang mga kanyan ng mabilis. Pinunta ni Carla ang Air Force patungo sa barko ni Suma para hulihin ito ng buhay, kaya gumawa sila ng maayos na porma sayon at nagbomba sa barko. Ngunit nagawa nitong kontrahin ang kanilang atake. Napansin ng isa sa mga strikers na hindi ganoon katibay ang gulong ng barko. Kaya iniutos ni Carla na suntukin ito, ngunit iniiwasang tamaan ng anumang bahagi ng barko na pwedeng makasama kay Prinsesa Liz kung sakaling nasa loob siya. Sa huli, napigilan nila ang pag-apak ng mga kanyan, ngunit nang makarating sila sa barko, sinalubong sila ng pinakamalaking gulat sa buhay nila, wala ni isang sundalo ng kalaban, tanging mga puppet hands lamang. Dito na naintindihan ni Carla ang laro, ang barko ay distraksyon lamang, habang si Suma ay papunta na sa kanyang tunay na target. Nang makita ni Castor na nakapasok si Suma sa kastilyo, nagulat siya at nagtataka kung paano nakalusot ang bata. Sinabi ni Suma na natuklasan niya ang mga lihim na pasilyo sa pamamagitan ng blueprint ng Red City. Pagkatapos ng pagpapakilala, sinabi ni Castor na maaasahan niya ang kanyang tapat na tauhan na si Tom Man sa pamumuno ng Air Force kung sakaling matalo siya kay Suma. Pinahahalagahan ni Suma ang malasakit ni Castor sa kanyang mga tauhan at binigyan siya ng huling pagkakataon na sumuko. Ngunit hinubad ni Castor ang espada at sinabi na ang tunay na lalaki ay hindi madaling sumusuko. Agad na humarap si Aisha gamit ang kanyang espada at inutusan si Suma na lumayo, ngunit nilate siya ni Castor at sinabing dapat niya itong harapin kung tunay siyang bayani. Mabilis na tinangkang hampasin ni Aisha ang espada ni Castor gamit ang mas malaking espada niya. Nakaiwas si Castor sa atake at tinawag si Aisha na bata, ngunit sinabi nito na buhay siya ng dekada na at may kapangyarihan. Pinagsasabay ni Aisha ang kanyang malakas na hampas at itinapon si Castor sa pader. Namangha si Castor sa lakas niya. Sinabi ni Aisha na hindi niya alintana kung tawagin siyang simpleng babae basta may lakas siya para protektahan si Suma. Nagtaka si Castor kung gaano kagaling si Suma para makamit ang ganitong antas ng katapatan. Biglang lumitaw si Liz mula sa wala at nagsagawa ng sorpresa na atake sa prinsipe, ginamit ang kanyang mahika para ikulong siya sa yelo. Mabilis na nakalusot si Aisha sa yelo gamit ang kanyang espada, tinamaan si Castor at bumagsak sa lupa. Naramdaman ni Liz ang awa kay Castor. Ngunit sinabi nito na lumaban siya ng buong tapang at kahit natalo, pinanatili niya ang kanyang dangal. Tinanong niya si Liz kung mabuting hari si Suma at sinabi niya na mabuti ito sa kanya hanggang sa puntong kaya niyang lumaban sa kanyang ama para kay Suma. Habang naririnig nila ang pagsabog ng kanilang battleship, agad na inilagay ni Liz ang isang slave collar sa leeg ni Castor, sinasabi sa kanya na kung maramdaman ng kwelyo na susubukan niyang saktan ng kanyang Panginoon, si Suma. Ito ay titigas sa kanyang leeg at ang kanyang ulo ay tatanggalin. Hindi naglaon, pumasok si Carla at nagulat nang makita ang kanyang ama na nakahiga sa sahig na may slave collar, kaya agad niyang hinugot ang kanyang espada. Mabilis na nagbabala si Liz sa kanya tungkol sa kwelyo at sinabi na kung gagawa siya ng kahit anong hanggal laban kay Suma, ang buhay ng kanyang ama ang magiging kapalit. Tinutupad ni Suma ang kanyang pangako at pansamantalang itinalaga si Tolman bilang general ng Air Force, ngunit sa ilalim ng utos ng Forbidden Army. Handa na si Tolman na magsilbi, bagaman interesado siyang malaman kung ano ang mangyayari sa Duke at sa kanyang anak.
Sinabi ni Suma na rerepasuhin niya ang kanilang kaso pagkatapos ng digmaan, ngunit sa ngayon, kailangan ni Tolman na tipunin ang puwersa at ipahayag na sila ay nasa bagong pamamahala bago bumalik sa Duque Carmen. Habang nagbabalik, nagsimula si Liz na purihin si Carla, tinutukoy ang kanyang kabutihan at debosyon, at tinuturo na maaaring mayroon siyang kaakit-akit na katawan sa ilalim ng pangit na baluti. Naiintindihan ni Suma ang mensahe, pinangungunahan siya ni Liz na patawarin si Carla at gawin siyang concubine, ngunit nag-aalala siya na baka mawala ang tiwala ng mga tao kung palalampasin ang kasalanan ng rebelyon na ginawa ni Carla. Bumalik si Carla at sinabihan si Liz na huwag ipaglaban ang kanyang buhay dahil si Suma ay nagpadala ng maraming liham sa kanila upang baguhin ang kanilang isip. Ngunit tinanggihan nila ito. Pagdating sa fortress ng Aiden, habang pinagmamasdan ni Kid at Hal ang papalapit na Air Force, agad na alam ni Kid na panalo si Suma laban kay Caster. Inutusan ni Tolman ang puwersa na atakehin ang kastilyo ni Carmen, ngunit iwasan ang mga residential area. Nagpalakpakan sina Suma at Hal sa isa't isa sa kanilang tagumpay at sa maayos sa pagpapatupad ng plano, kahit na nahirapan sila sa pakikitungo sa kanilang mga kalaban. Habang pinagmamasdan ng pag-uusap nila, nagulat si Carla na makita si Paul na nakikipag-usap sa hari sa isang hindi formal na paraan. Ipinaliwanag ni Liz sa kanya na ganito talaga kay Suma. Samantala, nagdala ng ulat ang mga general ni Carmen tungkol sa pinsalang dulot ng Air Force at nagtatanong kung ano ang dapat gawin laban sa puwersang nagtaksil sa kanila. Nang malaman na ganap ng kontrolado ni Suma ang himpapawid, napagtanto ni Carmen na ang kanyang mga tao ay halos bihag na at nawala na siya. Gayunpaman, hindi makasabay ang kanyang mga general sa damdaming iyon dahil ligtas ang hukbo at maaari pa rin nilang gamitin ang mga inosenteng sibilyan bilang human shields habang nagtutago sa kastilyo. Nagulat si Carmen sa mga makasariling suhestyon na ito at sa wakas ay naunawaan niya ang tunay na kalikasan ng kanyang mga general na matagal niyang pinrotektahan. Nagulat sila nang aipatong ni Carmen ang mga slave collars sa kanilang leeg upang hilingin nila kay Suma na iligtas ang kanilang buhay. Hiniling din ni Carmen sa kanyang right-hand man na ilagay ang slave collar sa kanyang leeg at ipahayag ang kanyang ganap na pagsuko kay Suma. Dumating ang mensahe kay Suma na itinaas na ang puting watawat ng kapayapaan sa Randall at nagulat ang mga tapat niyang tagasunod na natapos na ang digmaan ng napakabilis. Nakita si matandang Carmen na humahawak ng mamahaling bote ng alak na ibinigay sa kanya ni Haring Albert. Plano ni Carmen na uminom hanggang sa mawala ng malay sa tuwing ikakasal si Liz, at sinabi niya na higit niyang pinahahalagahan ng Reg Along iyon kaysa sa kahit ano pa, ngunit ngayon alam niya na baka siya ay mahuli at hindi na mabuhay upang masaksihan ang araw na iyon. Habang abala sa kanyang pag-iisa, biglang pumasok si Beowulf na may magandang balita, hindi sinakop ni Suma ang lungsod at kinuha lamang ang hukbo ni Carmen papunta sa isang malayong lugar. Labis itong ikinatuwa ni Carmen kaya itinaas niya ang kanyang bote bilang parangal kay Suma at Liz. Nalito si Carla sa pangyayari kaya't hiniling niya ang paliwanag kay Suma at Liz. Ipinaliwanag nila sa kanya na ang buong pangyayari ay plano ni Duque Carmen. Sinabi ni Suma na wala siyang intensyon na labanan ng Duque at ang tanging nasa kanyang panig noon ay ang Duchess sa pamamagitan ng relasyon ng kanyang apo kay Suma. Sa kabila ng kakulangan ng suporta ni Duque Carmen, may kanya rin siyang lihim na plano upang ilantad at ayusin ang mga tawoli sa kanyang hukbo, kaya't ang lahat ay nagtagumpay para sa kabutihan ng buong kaharian. Humingi ng paumanhin si Suma kay Carla dahil sa kasamaang palad, hindi nasabi sa kanyang ama ang lihim na plano para hindi masayang ang sakripisyo ni Duque Carmen. Naiintindihan ni Carla ang paliwanag at naantig siya nang marinig na inilagay ni Carmen ang kanyang buhay sa panganib para matupad ang lahat ng ito. Balik tayo sa Altamura, kasama sina Gus at ang kanyang hanggal na anak. Plano nilang turuan si Wise ng leksyon, ngunit nakita nila ang isang tao na umaakyat sa pader, nagulat si Gus nang makita na ito ay si Duchess Excel. Kalaunan, naisip niya na malamang naroon na siya buong panahon at malapit ang komunikasyon kay Suma. Agad na naunawaan ng kanyang anak na sila ay naloko at sinabi sa kanyang ama na kailangan nilang umatras kaagad. Biglang lumikha si Excel ng portal na nag-broadcast kay Suma habang ipinapahayag nito na siya ay nagwagi sa Civil War at ganap ng kumokontrol sa lahat ng armed forces. Ipinakita rin niya kay Gus na sinasamantala nito ang kaguluhan upang kontrolin ang Altamura. Sa gitna ng labanan, idineklara ni Suma ang digmaan laban kay Gus at sinabi na papunta ang Forbidden Army sa kabisera ng Idoni, Van, upang sunugin ang lungsod. Nalaman ng prinsesa ng Amonia na nahuli sa pag-ambush ang hukbo ng kanyang ama sa kanilang pagbabalik upang ipagtanggol ang lungsod at kalahati ng kanilang hukbo ay nawasak ng Forbidden Army. Gayunpaman, nakabawi sina Julius at Gus ng karagdagang mga sundalo mula sa mga kalapit na baryo. Pagdating nila sa kabisera, napansin nilang naangkin na ng Aliden ang lungsod at nakataas na ang kanilang mga watawat at bandila.
Labing-labis ang pagkabigla ni Gus, iniisip na ang buong van ay nasakop na, ngunit napansin ng kanyang anak na wala sa kastilyo ang mga watawat ng Elf Raiden. Kaya inutusan niya ang kanyang hukbo na labanan ng Forbidden Army. Masaya si Suma sa balitang ito dahil nangangahulugan ito ng isang tuwirang labanan, kaya inutusan niya ang kanyang hukbo na makipag-engage. At inutusan ni Ark ang kanyang mga tauhan na pumwesto sa isang espesyal na formation. Nagsimula ang labanan at nagbanggaan ang magkabilang hukbo ng matinding lakas. Ngunit binago ni Kid ang laro nang gamitin niya ang kanyang mahika upang matrap ang ilang miyembro ng Amidian-born. Tinanong ni Carla kung ano ang bumabagabag kay S dahil kita niyang may iniisip ito. Sinabi ni S na pakiramdam niya kapag tuluyang naging madyugo ang labanan, baka kailangan niyang isuko ang kanyang pride at magmakaawa para mailigtas ang buhay ng kanyang mga tauhan. Napansin din niyang lately ay umaasta na siyang tulad ng isang tunay na hari, kahit pakiramdam niya ay duwag siya dahil ayaw niya ng walang saysay na pagdanak ng dugo. Dahil dito, napagdesisyonan niyang tigilan na ang pag-asta bilang pansamantalang hari at tuluyan ng akuin ang responsibilidad bilang ganap na hari sa gitna ng digmaan. Samantala, naunawaan ni Gus na malaki ang pagkakamali niyang pagpapadala ng mga pagod na sundalo sa labanan. Sinabi niya kay Julius na tumakas na dahil talo na sila. Nag-atubili si Julius iwan ng kanyang ama ngunit sa huli ay tumakas din siya kasama ang ilang sundalo. Ipinagbigay alam kay S na mabilis na dumarating si Gus kasama ang maliit na pangkat ng mga piling mandirigma kahit umatras na ang pangunahing hukbo. Sinabi ni S kay Carla na i-reset niya ang pagiging master ng slave collar kay Liz at kung may mangyari man sa kanya, si Liz ang magiging susunod na pinuno ng kaharian. Tumanggi si Carla dahil handa siyang patumbahin si Gus kung iutos ito ni S kaya ibinigay ni S ang utos at agad na tumakbo si Carla. Nakita ni Ark ang parating na hukbo at itinutok ang kanyang sibat kay Gus, ngunit nang makita niyang mabuti ang katawan, napagtanto niyang naloko sila at iyon ay isang body double lamang. Samantala, mabilis na natunto ni Carla ang tunay na Gus at agad siyang umatake. Madali itong nablock ni Gus at nagpantay ang lakas nila kaya nagkaroon ng deadlock. Biglang lumitaw ang puppet ni S at tumama kay Gus, bagay na ikinatawa nito dahil hindi niya maintindihan kung paano siya tatalunin ng isang puppet. Inutusan ni S si Carla na lumayo. Nang lumapit si Gus kay S, ginamit ni S ang puppet upang salagin ang atake at sabay na inutusan si Carla na sunugin ang puppet. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at dali-daling tumakbo si S upang tingnan kung ayos lang si Carla. Ngunit galit si Carla dahil inilagay ni S ang sarili niya sa panganib na maaaring magdulot ng matinding sakit kay Liz kapag napatay siya. Nakagulat na lumabas si Gus mula sa apoy at muling sumugod kay S kahit hirap na sa katawan. Habang papalapit, ilang palaso ang tumama sa kanya ngunit hindi siya tumigil at naihagis pa rin niya ang kanyang espada kay S sa kabutihang palad, ilang pulgada lang ang itinaman nito at hindi siya nasaktan. Pagkatapos noon ay tuluyan ng bumagsak si Gus at namatay. Impresyonado si S sa tapang na ipinakita ni Gus at ng kanyang mga mandirigma kaya sinabi niyang dapat may sama sa kasaysayan ng kaharian ang kanilang kwento. Ipinahayag kay Prinsesa Rora ang masamang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, kaya humingi siya ng oras para malungkot at umiyak sa pagkawala ng kanyang hanggal ngunit mahal na ama. Kinabukasan, nalaman ni Liz na matagal ng planado ni S ang pagsakop sa Idonia, at nagulat siya dahil kakaunti lamang ang kaswalidad sa hangganan. Sinabi ni S na pinayuhan siya ni Hakuya na huwag i-evacuate ang mga naninirahan doon dahil madaling mahahalata ng Idon Ian troops ang susunod niyang galaw. Kaya plano ni S na gumawa ng peking atake gamit ang mga mukhang apoy na halimaw upang takutin ang mga tao at mapaalis sila nang hindi naglalabas ng opisyal na utos ng paglikas. Iniulat ni Ark kay S na umalis si Rora sa lungsod kasama ang finance minister at ilang opisyal. At si Julius naman ay umalis kasama ang ilang sundalo patungong kanluran. Kaya humiling si S na ipadala ang ilang burokrata upang pabalaykan ng mga opisyal dahil mahalaga sila sa pagpapaunlad ng Ameden. Sunod, iniulat ni Poncha na walang sapat na nakaimbak na pagkain ang imbakan ng Ameden, ngunit sobra-sobra ang sandata. Sinabi ni S na ipagbibili ang mga sandata at ang pagkain ay irerasyon sa buong bansa hanggang sa maging matatag ang sitwasyon. Kung kulang pa rin ang pagkain, magpapadala siya mula sa sarili nilang kaharian. Iniulat naman ng isa pang opisyal na mataas ang morale ng mga sundalong Idon Ian, kaya magiging madali ang pagsakop sa iba pang lungsod. Ngunit sinabi ni S na hindi siya sasakop ng kahit ano pang lungsod dahil hindi pa siya handong humarap sa dagdag na gulo mula sa imperyo. Alam na niyang paparating ang imperyo dahil nilabag niya ang Mankind Treaty na ginawa upang pag-isahin ang mga tao laban sa kaharian ng mga demonyo nang gumamit siya ng militar para sakupin ang kabiserang lungsod ng Van. Dahil ang amo niya ay lumagda sa kasunduang iyon, maaaring gumawa ng matitinding hakbang ang imperyo upang bawiin ang lungsod.
Nagtaka si Liz kung bakit hindi pa rin nilagdaan ni S ang treaty kahit alam niyang may kapalit itong panganib, ngunit ipinaliwanag ni S na may nakatagong kondisyon sa deklarasyon na maaaring magresulta sa pagkawasak ng imperyo sa hinaharap. Simula noong digmaan, lumala ang galit at poot ng mga tao laban sa kaharian ng Aiden, kaya nagtanong si Art kung may plano si S upang maibsan ang tensyon. Sa tamang pagkakataon ay ipinatawag ni S si Juna na naka-uniforming Navy at labis na kaakit-akit tingnan. Sinabi ni S na inimbitahan niya ito upang simulan ang susunod na yugto ng kanyang plano, isang proyektong tinawag niyang Laurey. Pagkaraan, lumabas ang isang newscaster sa broadcast at sinabi nitong magbabalita siya tungkol sa pang-araw-araw na pangyayari sa kaharian ng Aiden at mga karatig nito. Mukhang nag-organisa si S ng isang uri ng entertainment show. Sumunod ay si Aisha na nakasuot ng magandang bestida, bagay na ikinailang niya. Nang lumabas si S kasama siya sa screen, nagulat ang mga mamamayan ng Idonia dahil napakabata pala ng lalaking tumalo kay Gus. Inanunsyo ni S na gaganapin nila ang kauna-unahang musical show ng Elfren. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang isang batang babae na kumanta ng kanyang cute na awit at si Juna ang sumunod na performer. Habang nagpe-perform si Juna, hinayla ni S si Aisha at sinabi dito na may inimbitahan siyang surprise guest na kakanta kasunod at nais niyang bantayan siya ni Aisha. Agad na tumango si Aisha at buong tapang na sinabing babantayan niya si S ng buong lakas ng kanyang buhay. Lubos na natuwa ang mga tao sa performance ni Juna. Kaya tinawag ni S ang kanyang sorpresa. Ipinakilala niya ito bilang si Lieutenant General Margarita ng Idonia, nakakanta ng pambansang awit ng Idonia. Nagulat ang mga tao at nagkaroon ng katahimikan, ngunit pag-awit niya ng anthem, tumindig sila ng may paggalang. Pagkatapos kumanta, sinabi ni Margarita kay S na maaari na nitong putulin ang kanyang ulo. Ngunit sinorpresa siya ni S at sinabing wala siyang dahilan upang gawin yon. Hindi siya makapaniwala dahil ang awit ng Amazonian ay isang awit na naglalaman ng panawagang bawiin ang lupaing ninakaw mula sa Aliden. Ngunit sinabi pa rin ni S kay Margarita na wala namang ganitong nakakatawang batas sa Aliden laban sa mga pambansang awit ng ibang bansa at ang isang mabuting bansa ay yaong kung saan malayang maaaring kumanta ang bawat isa ng gusto nila. Samantala, halos matupad na ang hula ni S tungkol sa imperyo. Sa unahan ng Mankind Treaty ay ang Grand Chaos Empire, pinamumunuan ng isang napakagandang at mabait na babae na si Maria, kilala rin bilang santa ng imperyo. Sinabi ng kapatid niyang si Jin na pupunta siya sa nasakop na lungsod ng Van upang makipagkasundo kay S para sa pagpapalaya ng lungsod upang mapanatili ang prestihiyo ng imperyo matapos ang kanyang mga kamakailang pananakop. Balik tayo sa dami ng papel na kailangang asikasuhin. At natanto ni S na may sobrang bigat na responsibilidad siyang pinapasan matapos ang pagkakamit ng van. Ang magandang balita, gayunpaman, ay nagkaroon ng bagong interes ang mga tao sa van na muling umangat matapos ang maraming taon ng pang-aapi. Batid ni S na simula nang nakamit niya ang kapangyarihan mula sa ama ni Maria, naramdaman ng mga tao ang isang kalayaan na hindi pa nila nararanasan dati. Tiyak siyang hindi papayagan ng mga tao ang kanyang kapatid na makabalik sa trono, at lahat ito ay dahil kay S. Sapagkat matapos ang kanyang motivational speech sa broadcast, pinababa niya ang buwis at pinalakas ang sirkulasyon ng mga kalakal. Ngunit plano ni Maria na panagutin si S sa ginawa niya sa kabisera at sa kanyang pamilya. Ipinagbigay alam kay S na may papalapit na hukbo, kaya humiling siyang agad na i-update siya kung may bagong balita. Sa pagkakataong iyon, dumating si Poncho na may daladalang nakakaakit na halamang lili na may mga halo-halunin na epekto ngunit higit sa lahat ay may mga ugat na napakahalaga bilang pagkain. Subalit upang anihin ang mga ugat, ginamit ang mga aradin na kilala bilang mga adik sa mga epekto ng halaman. Tinanong ni S kung may mga oren sa ammonia at sinabi ni Poncho na mayroon. At nakipag-ugnayan na siya kay Tomo para makipagkasundo sa mga orens. Sa kasunduan, bibigyan sila ng mga bar aisles ng weed kapalit ng kanilang manpower sa pag-ani ng mga ugat ng lili. Matapos ayusin ang lahat, naghanda si Poncho ng stew gamit ang mga ugat ng lili at inihain ito sa mga tao, at nagbigay din siya upang dalhin pauwi. Pagkatapos, si S, Luna, at Tomo ay nasa pamilihan, at nagsuot si S ng sombrero upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nang tumakbo si Tomo upang mamili, hinayla siya ni Luna at hinawakan ng kanyang braso. Tiniyak na ligtas siya at nasa proteksyon niya. Iminungkahi ni Luna na mamili para sa kanyang inampon na nakababatang kapatid na si Tomo. Pagdating sa tindahan, sinabi ni S sa maliit na babae na pumili ng kahit ano na gusto niya. Sumunod si Luna at pumili ng magagandang bestida para kay Tomo, ngunit pumili si S ng isang pangit na pares ng sapatos. Ginamit ng ministro ang isang analogiya sa militar upang ipaliwanag na magkaiba ang paraan ng pakikipag-bargain ng lalaki at babae, kaya nakuha ni S ang pahiwatig at iniwan ang lahat sa desisyon ni Luna.
Pagkatapos ng pamimili, nakita si Tomo na nakasuot ng napakagandang bestida at may bag na punong-puno ng mga damit na hindi niya kayang buhatin. Siya ay labis na natuwa at nagpapasalamat sa kanyang nakatatandang kapatid sa mga regalo. Kahit na ang sapatos ay pangit, ibinigay din ni S kay Luna ang isang hairpin na may disenyo ng ladybug at siya ay namula sa hiya habang nagpapasalamat. Sinabi ni Luna kay S na kumuha siya ng mga regalo para kay Liz at sa iba pa, at sinabi ni S na may dala siyang regalo para sa lahat. Sinabi rin niya kay Luna na huwag nang maging formal at tawagin siya sa kanyang pangalan. Kaya lumapit si Luna sa kanya at tinawag siyang naughty flirt. Huminto sila sa isang pwesto sa palengke para mabilisang kumain, at si Tomo ay nakatulog sa mga hita ni S. Ilang minuto ang lumipas, nag-forecast ang isang newscaster na magiging maaraw ang panahon sa parehong Elf Raiden at Van, perpekto para sa kanilang paglalaba. Biglang may narinig silang boses ng babae mula sa likuran. Sinabi nito na kahanga-hanga ang paggamit sa Gemstone Broadcast sa ganitong malikhaing paraan. Nang sila'y lumingon, nakita nila si Gan Euphoria, leader ng militar ng imperyo. Nakita niyang napagtagumpayan ng kanyang mga gwardya si S, kaya sinabi ni S na dapat punong-puno siya ng katapangan upang basta-basta makapasok sa kanyang teritoryo. Lumapit si Luna upang protektahan si S, ngunit sinabi ni Gan na wala siyang intensyon na manakit at dumating lamang upang kumpirmahin ang mga narinig niyang tsismis tungkol kay S. Sinabi niya na narinig niya na si S ay isang matalinong pinuno na kayang pag-ibayuhin ang ekonomiya ng isang bankret na kaharian. At nakabuo ng pangmatagalang solusyon sa problema ng kakulangan sa pagkain sa pamamagitan ng malikhaing paraan upang ihanda ang mga pagkain karaniwang hindi gusto ng tao. Pagkatapos, sinabi rin niya na narinig niya na si S ay isang pathological na womanizer na kahit na nakatakda ng ikasal sa anak ng dating hari, patuloy pa rin siyang nangongolekta ng pinakamagagandang babae sa kaharian upang bumuo ng isang royal harem. Hindi nagulat si Luna at napangiti pa nga dahil narinig din niya ang parehong tsismis. Ngunit si S ay walang masabi, labis na nagulat sa reputasyon na mayroon siya. Sinabi ni Jean na kung mali ang mga tsismis, hindi gagana ang plano niya. Dahil plano niyang gamitin ang kanyang magandang kapatid na babae upang humingi kay S na palayain ang kaharian ng Amonia, matapos marinig ang kanyang kahinaan sa mga magagandang babae. Nagulat si S na handa si Jin na gamitin ang kanyang kapatid na may reputasyon pa bilang santa ng imperyo upang maisakatuparan ang planong ito. Ngunit ipinaliwanag ni Jin na hindi gusto ng kanyang kapatid na tawagin siyang santa sapagkat hindi siya isang santa. Si Maria naman ay walang problema sa titulong iyon kung ito ay may magandang epekto sa mga batang lalaki tulad ni S. Dahil dito, naisip ni Luna ang kanyang sariling nakakatawang titulo at tinanong si S kung ano ang opinyon niya tungkol dito. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Jin kay S na siya ay isang nakakatawang hari na magaling makisama sa kanyang mga opisyal, na sapat na ebidensya na matatag ang kanyang kaharian. Ipinaliwanag ni Jin na sa parehong dahilan, tinatawag na santa si Maria, kahit na may distansya ang lahat sa kanya. Si Maria ay seryoso sa kanyang mga tungkulin at pantay ang trato sa lahat. Kaya siya ang humihingi ng pagpapalaya ng Amonia, kung hindi, wala siyang makukuha sa pagtulong. Natuwa si Jin sa ideya ng Gemstone Broadcast, kaya humiling siya ng pahintulot kay S na gumawa rin ng katulad na proyekto sa kanilang bansa. Nais niyang malaman kung paano nakaisip si S ng ganoong malikhaing paraan ng paggamit ng Gemstone Broadcast.